Iginit naman ng Amerika na walang kinalaman ang taunang balikatan exercises sa anumang bansa. Ito ay sa pagsisimula ng balikatan exercises kung saan aabot sa 12,000 Pilipino at Amerikanong sundalo ang lalahok sa pagsasanay ngayong taon. Naritong ulat ni Waywaya Makalma. Sa pagsisimula ng 2 linggong balikatan exercises ngayong taon, nilinaw ng Pilipinas at Amerika na hindi nila ginagawa ito para udyukin ang China, lalo na sa mga pag-reclaim ng mga isla sa West Philippine Sea. Ang naturang pagsasanay ay para mapagtibay pang lalo ang relasyon ng dalawang bansa sa pagpapalitan ng mga kaalaman patungkol sa seguridad, maging sa pagpapaigting ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang magkaalyadong bansa sa ilalim ng nilagdaang kasunduang Mutual Defense Treaty. Para kay U.S. Ambassador Philip Goldberg, ang taunang exercises ay hindi para udyukin ang ibang bansa. Dagdag pa niya, ang Amerika ay patuloy na dedepensahan ang importanteng prinsipyo sa freedom of navigation ng air at sea. Mapayapang resolusyon ang kailangang manaig dito. What we do in Balikatan, and we've said it many times, are not aimed at any country or any group of countries. The participation of our allies from Australia, the participation of the observers from so many Asian nations show that these exercises are about transparency, friendship, and exercising together. We make no pretense that we are helping the Philippines as a minimum credible defense and protects its maritime security. And to be clear, the U.S. is committed to its alliances. It's not directed to China. This is an annual Balikatan exercise. Ang Pilipinas at Amerika ang pinakamatandang magkaalyadong bansa sa Asia-Pasipiko na susi rin para tumaas pa ang kaalaman ng ating mga sundalo sa pagdedepensa sa ating bansa ayon kay DFA Undersecretary Evan Garcia. We jointly exhibit the continuing relevance and of our alliance. As our oldest treaty ally, the United States has always been a key partner of the Philippines in building our defense capabilities through joint exercises like Balikatan. These trainings are fundamental in our efforts to secure and defend our people and territory from traditional and non-traditional threats. Sa taong ito, maitatala ang pinakamalaking bilang ng mga sundalong lalahok sa balikatan exercises na aabot sa 11 sundalo. Ito ay bukod pa sa ilang bansang taga-obserba mula sa Japan, Brunei, South Korea, Thailand, Indonesia, Vietnam, Singapore, Timor-Leste at iba pa. Ngayong taon naman ay magiging mahigpit na ang ipapatupad na curfew sa mga Amerikanong sundalo. Ito upang maiwasan ang nangyari noong 1 taon nang masawi ang transgender na si Jeffrey Laude na kung saan sangkot si U.S. Marine Corporal Joseph Scott Pemberton sa Olongapo City. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Makalma.